Kabanata 81. Tinalo ng isang sampal. Agad na lumungkot ang mukha ni Terry Zander. Mr. Ward, hindi ba napagkasunduan natin ang presyo mula sa simula? Hindi ba hindi makatwira na bigla kang humingi ng mas mataas na presyo? Umuso si Hector Ward. Kung ako, si Hector Ward, ang manggenguna, siguradong mapapabagsak ko ng diretso ang kalaban. Dahil dito, maiiwasan ko ang marami sa iyong mga dalubhasang mandirigma mula sa pag-akyat doon. Masyado bang hilingin sa iyo na magdagdag ng kaunti sa aking sweldo? Marahil. Ito ay dahil si Hector Ward ay nagmula sa Hangga martial arts background. Kasama ang record ng pagkakapanalo ng 36 na underground fighting na magkakasunod na nagbigay daan sa kanya na maging tiwala sa kanyang mga kakayahan. Sa katunayan, ang antas ng kumpiyansa ay malapit sa kanyang pagiging mayabang at puno ng kanyang sarili. Samantala, hindi inaasahan ni Terry Zander na walang kahihiyang humingi ng mas mataas na presyo si Hector Ward nang magkasundo na sila sa ibang presyo noon. Habang nag-aalangan si Terry Zander, nagsimulang magsalita si Marcus Collins, sigurado ka bang matatalo mo ang taong iyon? Kung wala ako kung ano ang kinakailangan, hindi ako maglakas loob na sabihin ang mga bagay na iyon ng buong kumpiyansa, sabi ni Hector Ward. Sige. Dahil hindi pa rin nagpapakita si Pierre Somers, si Marcus Collins ay naiwan na walang pagpipilian kundi ilagay ang kanyang pag-asa kay Hector Ward sa ngayon. Kung kaya mong talunin ang taong iyon, ako, si Marcus Collins, ay bibigyan ka ng karagdagang 30 milyong dolyar. Umiti si Hector Ward. Mas katulad niyan. Well then, enjoy the show. Sa sandaling natapos ni Hector Ward ang kanyang pangungusap, tumalikod siya at nagsimulang magtungo sa fighting ring. Tulad ni Jake Morris, inilagay niya ang kanyang timbang sa isang paa bago tumalon ng 2 metro sa hangin at tuluyang lumapag ng matatag sa fighting ring. Ito ay halos magkapareho sa kung paano nagpakita si Jake Morris. Noong una, nag-aalinlangan pa rin sina Marcus Collins at Terry Zander tungkol kay Hector Ward. Ngayon, parang may kaya na talaga siya. Kung kayang talunin ni Hector Ward si Jake Morris sa fighting ring ngayon at ilagay muli si Patrick Reynolds sa kahihiyan, ang ilang 10 milyong dolyar ay wala. Nakakamangha. Napabuntong hininga ang marami sa mga nasa mataas na uri ng Riverville City nang makita nila kung paano lumitaw si Hector Ward sa parehong paraan na ginawa ni Jake Morris. Nang umakyat si Hector Ward sa entablado, naglabas siya ng aura ng isang malakas na manlalaban. Ginawa niyang maliwanag na ang kanyang mga taon ng karanasan sa underground fighting scene ay hindi peke. Para sa mga dalubhasang mandirigma, ang kanilang kahangahangang paraan sa fighting ring ay mahalaga. Sa makatuwid, may intensyon si Hector Ward na takutin si Jake Morris sa kanyang kahangahangang paraan mula pa noong una. Ako si Hector Ward mula sa pamilya ng mga Hangga practitioner. Ngayon, hiniling sa akin ng boss ng Riverville City Alliance na hamanin ka. Bagamat napakagalang ni Hector Ward, may malakas na hangarin na pumatay sa tono ng kanyang boses. Talagang tiwala si Hector Ward. Samantala, tumayo si Jake Morris nang hindi sumagot kay Hector Ward. Nakakamangha. Hindi napigilan ni Stephen Cole na mapabuntong hininga sa kanyang upuan sa likuran. Talagang galing siya sa pamilya ng mga Hangga practitioner. I bet Jake Morris don't even dare to speak dahil sa takot na nararamdaman niya ngayon. Si Hector Ward ay tila nangingibabaw mula sa kanyang kahangahangang paraan ng mag-isa. Hindi ba't napakalakas ni Patrick Reynolds? Ang ekspertong fighter na kinuha niya ay mukhang medyo katamtaman. Marahan na napabuntong hininga si Pierre Somers. Nanatiling tahimik si Jake Morris hindi dahil natakot siya sa kahangahangang ugali ni Hector Ward. Mula simula hanggang ngayon, hindi pa nasusulyapan ni Jake Morris si Hector Ward. Malinaw, hindi siya naabala. Hindi man lang iniisip ni Jake Morris na karapat-dapat tingnan si Hector Ward. Ano ang sinasabi mo? Malungkot na nakasimangot si Stephen Cole kay Pierre Somers. Pierre Somers, isa kang duwag na hindi man lang humakbang sa fighting ring. How dare you spew such nonsense? Mas mabuti pang itikom mo ang bibig mo. Kung hindi, buburahin ko ang ngipin mo. Bahagyang nagkibit-balikat si Pierre Somers. Hindi siya mapakali na makipagtalo kay Stephen Cole. Naisip na niya ang mga bagay-bagay. Si Hector Ward ay isa lamang walang alam at mapagmataas na egomaniac. Kapag lumaban sa isang tunay na dalubhasang manlalaban tulad ni Jake Morris, malamang na hindi makakaligtas si Hector Ward pagkatapos ng isang pag-atake. Noon, nakagawa na si Hector Ward ng kanyang hakbang. Mariing idiniin ni Hector Ward ang kanyang mga paa sa fighting ring matapos ang mahinang ungol at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao.
Agad na nakita ang mga ugat sa kanyang mga braso. Northern Child, pumunta ka sa impyerno. Sa isang dagandong, itinulak ni Hector Ward ang kanyang kamao at sinimulang singilin si Jake Morris. Napakatindi ng hangin mula sa kanyang gumagalaw na kamao kaya naramdaman ng mga tao sa ibaba ng entablado ang lakas ng paputok sa kanyang kamao. Ito ay isang napakalaking sensasyon para sa mga manunood sa paligid niya. Makapangyarihan. Excited na tumayo si Terry Zander. Samantala, Pigel hininga din sina Marcus Collins at Jade Laurel. Ang taong ito, si Hector Ward, ay talagang makapangyarihan. Tila mas malakas siya kaysa sa tinatawag na Master of Boxing ng Riverville City, ang Iron. Bagamat kailangan nilang magbayad ng $60 milyong sa kabuuan para makaakyat siya sa entablado, sulit naman ito. Hangga! Sa wakas ay itinaas ni Jake Morris ang kanyang tingin nang mapansin ang tila pumupurol na hampas ni Hector Ward. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jake. Sa sandaling iyon, mabilis na lumalapit sa kanya ang kamao ni Hector Ward. Nang malapit na silang kalahating metro ang layo, sa wakas ay naramdaman na ni Jake Morris ang bugzo ng hangin mula sa kanyang kamao. Gayunpaman, hanggang doon lang iyon. Habang nakatayo si Jake Morris sa kanyang orihinal na pwesto, itinaas niya ang kanyang kamao sa bilis ng kidlat upang tamaan ito laban sa pag-atake ng hangga ni Hector Ward. Sa halip na iwasan ang pag-atake, nagpa siya si Jake Morris na kontra-atake gamit ang kanyang sariling kamao. Boom! Parang kulog. Pagkatapos noon, isang nakakaawang iyak ang maririnig. Habang si Jake Morris ay nakatayo pa rin tulad ng dati, ang dating mayabang na tunog na si Hector Ward ay napaatras ng ilang talampakan. Lahat ng 5 daliri sa kamay niya ay durog na durog. May bukas na sugat malapit sa kanyang pulso na nagpapakita ng bali ng buto at ang kanyang dugo at laman. Parang galing sa baboy na kinakatay ang hiyawan. Nagpadala ito ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Hindi ka man lang matamaan. Ako naman. Sarcastic na tumawa si Jake Morris bago humakbang pasulong at nagpadala ng isa pang suntok sa kanya. Noon, nawala na ng kontrol si Hector Ward sa kanyang rasyonal na pag-iisip, kaya't nakalimutan na niya kung paano iwasan ang suntok ni Jake Morris. Boom! Direktang dama po ang suntok sa dibdib ni Hector Ward. Sa mababang ungol. Ang lalaking ito na nag-aangking nagmula sa isang pamilya ng mga hangga practitioner na nagsimulang magsanay sa hangga noong bata pa. At minsang may hawak na record na 36 na magkakasunod na panalo sa underground fighting scene, ay pinalipad na ngayon. Palabas ng fighting ring. Nang bumagsak siya sa lupa, umagos ang dugo sa kanyang bibig. Si Jake Morris ay nagdulot ng malaking bukol sa kanyang dibdib na napinsala ng husto ang kanyang mga laman loob. Noon, wala nang natitira pang bakas ng sigla sa lalaki. Natahimik ang buong crowd. Ito ay isang nakamamatay na uri ng katahimikan. Sa katunayan, maaaring marinig ng isa ang isang karayom na nahuhulog sa lupa kung nangyari ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Terry Zander na parang naubos ang kanyang enerhiya sa kanyang katawan nang bumagsak siya sa kanyang upuan at nagsimulang pawisan ng husto. Samantala, nakaramdam ng panginginig sina Marcus Collins at Jade Laurel sa kanilang mga gulugod. Masyadong nakakatakot si Jake Morris. Kung ikukumpara kay Leo Granger, mas nakakatakot si Jake Morris sa mahabang paghatak. Sa kabilang banda, tila inaasahan na ni Patrick Reynolds ang kalalabasan na ito mula pa sa simula. Inikat niya ang kanyang ulo upang tingnan si Marcus Collins at ang kanyang mga kaalyado. Ang ekspresyon sa mukha ni Patrick Reynolds ay tila nagpapahayag ng lubos na kumpiyansa na manalo. Matapos mapatalsik si Hector Ward sa fighting ring at nanatiling tahimik, ang mga tao ay hindi sigurado kung siya ay namatay. Lumingon si Jake Morris upang tingnan ang mga tao sa gilid ng Riverville City Alliance. Ito ba ang expert fighter na kinuha mo? Malamig niyang tanong. He's too weak. Feeling ko nakakahiya kahit saktan ko siya. Si Marcus Collins at ang kanyang mga kaalyado ay tila natakot. Hindi dahil sa sobrang hina ng taong kinuha nila. Sa halip, ito ay dahil si Jake Morris ay napakalakas. Mayroon pa bang ibang tao na maglakas loob na humakbang sa yugtong ito? Who dares to fight me? Jake Morris. Kabanata 82. Hari ng boxing sa Flower Boat. Natakot ang lahat kay Jake Morris matapos siyang pagmasdan sa isang laban. Nang tumawag siya para sa isang kalaban, tila walang gustong umakyat sa entablado sa kabila ng mga tinig ng talakayan sa seksyon ng alyansa. Biglang naging awkward ang mga pangyayari. Anong problema? Natatakot bang umakyat sa entablado ang mga walang kwentang duwag ng Riverville City?
Nagsimulang magpakita ng inis si Jake Morris nang tila walang humakbang. May bakas ng provocation sa pagsasalita niya. Samantala, medyo natarante sina Marcus Collins at Jade Laurel. Dahil wala pa rin si Tyr Summers. At wala ni isa sa mga miyembro ng alyansa ang may lakas ng loob na hamanin si Jake Morris sa fighting ring. Pulang-pula ang mukha ni Marcus Collins sa kahihiyan dahil siya ang pinuno ng Riverville City Alliance. Go on. Bakit walang umaakyat sa stage? Ano ang lahat ng paghihintay? Hindi maaaring magkaroon ng mga duwag ang Riverville City. Nang makita ni Stephen Cole na nakaupo sa likod na hanay, ang pangyayaring ito, naramdaman din niya ang pag-init ng kanyang mukha. Sa mahigpit na pagkakakuyom ng kanyang mga kamao, nakaramdam siya ng pananibik na makalaban si Jake Morris sa entablado. Walang sino man sa panig ng alyansa ang may kakayahang talunin si Jake Morris, sabi ni Tyr Summers. Sa ginawa niya, nagalit si Stephen. Tinuro ni Stephen si Tyr Summers. Wala kang kwentang duwag. Kung patuloy kang nagbubuga ng kalokohan, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko sa iyo. Ang Riverville City ay walang iba kundi ang mga dalubhasang mandirigma. Isang laban lang ang natalo namin. I am sure may ibang tao sa alliance na kayang talunin si Jake Morris. Pagkatapos, may isang tao mula sa panig ng alyansa sa wakas ay tumayo at nagsimulang maglakad patungo sa fighting ring. Hayaan mo akong hamanin ka. Isang lalaking may pagtatampo na ekspresyon at may tato na tigre sa kanyang dibdib ang nagsimulang maglakad palabas ng karamihan at patungo sa fighting ring. May nangingibabaw na presensya sa kanya, halos para na talaga siyang tigre na papunta sa entablado. Nagsimulang magdaldala ng mga tao. Iyon ba ang Black Tiger, ang hari ng boxing sa Flower Boat? How could be that be him? Di ba nawala na siya 3 years ago? There were rumors out there na namatay siya. Paano siya napunta dito? Biglang napuno ng mainit na usapan ang buong lounge. Marami sa mga miyembro ng upper class ng Riverville City ang nagsimulang iwagayway ang kanilang mga braso sa hangin at excited na sumigaw ng pangalan ng Black Tiger. Mula dito lamang, tila ang Black Tiger ay may lubos na reputasyon dito. Ito ay ang katotohanan, pagkatapos ng lahat. 2 taon na ang nakalilipas. Ang Black Tiger ay ginawaran ng titulong King of Boxing on the Flower Boat matapos niyang matagumpay na talunin ang hindi mabilang na mga kalaban. At nanalo sa 3 sunod na taon sa Dragon Boat Fighting Competition. Gayunpaman, 2 taon na ang nakalilipas, siya ay nalasing din at nasangkot sa isang away na nauwi sa pagkipil ng buhay ng 2 bukod pa sa pagkasugat ng mahigit 20 tao. Pagkatapos nito, nakakulong ang Black Tiger sa kulungan at may mga chismis na hinatulan siya ng kamatayan. Gayunpaman, ang hari ng boxing sa Flower Boat na di umano'y patay ay milagrosong nagpakita pagkalipas ng 2 taon. Ito ay natural na naging isang kontrobersyal na paksa ng talakayan. Si Marcus Collins at ang kanyang mga kaalyado ay pare-parehong nalito. Subconsciously, nilingan niya si Steve Hammer, ang pinuno ng pamilya Hammer. Si Steve ang kumuha ng Black Tiger. 2 taon na ang nakalipas, ang Black Tiger ay maling inakusahan. Walang namatay sa laban na iyon. Umiti si Steve Hammer kay Marcus Collins. Sa makatuwid, hindi siya nahatulan ng kamatayan. Para hindi maapektuhan, nagtago siya sa nakalipas na 2 taon. Hindi na nagtanong pa si Marcus Collins. Kung ano man ang nangyari sa likod ng mga eksena ay hindi na kailangang banggitin. Ang hitsura ng Black Tiger ay walang alinlangan na nagpalakas ng kumpiyansa sa alyansa. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang hari ng boxing sa Flower Boat batay sa kanyang mga nakaraang nagawa. Kung ikukumpara kay Hector Ward na puro salita at walang aksyon, ang Black Tiger ay isang tunay na dalubhasang manlalaban. Hindi ako makapaniwala na buhay pa ang Black Tiger. Siya ang aking idolo. Nang lumitaw ang Black Tiger, si Stephen Cole ay nasa sabik. Haha! Nagbalik na ang hari ng boxing ng Riverville City sa Flower Boat. Tapos na si Jake Morris. How dare that man to behave so arrogantly in Riverville City? Tuturuan natin siya ng leksyon sa usapin ng kamatayan. Tila lahat ng tao sa karamihan, kabilang si Stephen Cole at ang mga miyembro ng upper class ng Riverville City, ay walang iba kundi ang mataas na pag-asa para sa Black Tiger. Sa katunayan, lahat sila ay tila lubos na humanga sa kanya. Tinuri ni Tyr Summers ang Black Tiger pataas at pababa bago nagpasya na isa nga siyang ekspertong manlalaban. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang Black Tiger ay mas mahina pa rin kaysa kay Jake Morris, ang dalubhasang manlalaban mula sa Hilaga. Noon, nakarating na ang Black Tiger sa fighting ring.
May malamig na tingin sa mga mata ni Black Tiger nang tumingin siya sa direksyon ni Jake Morris na para bang nakatingin siya sa isang patay na tao. Ang Riverville City ay palaging pinahahalagahan ang sarili. Niresolba namin ang lahat ng mga bagay gamit ang aming mga kamao. Higit sa lahat, ang Dragon Boat Fighting Competition ay ang pangunahing tradisyon ng Riverville City. Hindi ako papayag na madungisan ito ng iyong mapagmataas na ugali. Ngayon, ako, Black Tiger, ay gagamitin ang aking pagkakakilanlan bilang hari ng boxing sa bangka ng bulaklak upang turuan ka ng leksyon, ikaw na walang alam. Ipapaunawa ko sa iyo na ang Riverville City ay hindi dapat bastyusan. Ang mga salita ng Black Tiger ay walang alinlangan na naghatid ng mga saloobin ng bawat mahalagang tao sa Riverville City. Biglang nag-wild ang crowd. Maraming tao ang nagsimulang magtaas ng kamao at sumigaw ng malakas bilang suporta sa Black Tiger. Patayin mo siya. Patayin mo itong asong walang alam. Hari ng boxing, ipakita mo sa amin ang iyong dating lakas. Bugbugin mo siya. Kumpara noong kaharap niya si Hector Ward, tila mas sineseryoso ni Jake Morris ang Black Tiger. Mukhang may kakayahan ka talaga. Mas mabuting huwag mo akong pababayaan. Malamig na umungol si Black Tiger. Pagkatapos ay yumuko, halos para siyang isang busog na hinihila pabalik bilang paghahanda sa isang putok na ipapaputok. Mag-zoom. Tulad ng isang araw na pinakawalan, ang katawan ng Black Tiger ay agad na nag-zoom pasulong at dumating bago si Jake Morris sa isang kisap mata. Malamig na munguso si Jake Morris habang naglalabas ng enerhiya sa kanyang katawan. Habang umiiwas sa pag-atake ng Black Tiger, naka-counter si Jake Morris gamit ang kanyang Iron Fist. Bang! 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 Maririnig sa fighting ring ang paulit-ulit na banggaan ng kamao laban sa kamao. Ang kanilang mga katawan ay tila naglalakbay sa paligid ng fighting ring na parang dalawang kislap ng kulog. Kanina, kahit isang atake ni Jake Morris ay hindi nakayanan ni Hector Ward. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang Black Tiger ay nakipagpalitan na ng ilang pag-atake kay Jake Morris. Parang pareho silang makapangyarihan. Samantala, si Marcus Collins at ang kanyang mga kaalyado ay naghahabol ng hininga. Malaki ang pag-asa nila sa panalo ng Black Tiger. Dahil ang Black Tiger ang hari ng boxing sa Flower Boat, tiyak na ibababa niya si Jake Morris ngayon. Sa katunayan, hindi lang si Marcus Collins ang nag-iisip ng ganito. Ang ibang mga miyembro ng upper class ng Riverville City ay pare-parehong nagtitiwala sa Black Tiger. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang dalawang individual na nagbabanggaan sa isa't isa ay mahigpit na sandali lamang ang nakalipas na ngayon ay naghiwalay sa isang segundo. Ang Black Tiger, na sa simula ay nasa opensa, ay biglang tumayo. Sa kanyang tapat, si Jake Morris ay nagsimulang tumawa ng malamig habang siya ay sumusugod sa Black Tiger. Boom! Dama po ang malakas na suntok sa dibdib ni Black Tiger. Bagamat hindi ito naging sanhi ng paglubog ng dibdib ng Black Tiger tulad ng ginawa nito kay Hector Ward noon, ang Black Tiger ay nagdusi pa rin ng husto. Nagsimulang damaloy ang dugo mula sa bibig ni Black Tiger. Samantala, pinalapag na ni Jake Morris ang kanyang pangalawang suntok. Nang maramdaman ang nakamamatay na banta, huminga ng malalim ang Black Tiger at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para iwasan ang pag-atake. Buti na lang at nakaiwas siya sa huli. Gayunpaman, bago pa man niya mapatatag ang kanyang sarili, naramdaman niya ang isang nakakakuryenteng sensasyon sa kanyang guya. Basag. Tinipan ni Jake Morris ang guya ng Black Tiger at nabali ito sa kalahati. Sa isang ungol, nawala ng balanse ang Black Tiger at nahulog sa lupa. Tapos na ang laro. Malamig na munguso si Jake Morris habang nakatingin sa katawan ni Black Tiger mula sa itaas. Sa kanyang mga kamao na ngayon ay hindi lukot. Si Jake Morris ay hinampas ang kanyang mga palad sa mga templo ng Black Tiger sa magkabilang gilid ng kanyang ulo, halos para siyang pumapatay ng isang langaw. Wham! Kabanata 83. Mr. Summers, mangyaring tulungan kami. Sa sandaling dumampi ang mga palad ni Jake Morris sa ulo ni Black Tiger, maririnig na ang mga buto. Basag. Nakatitig ng diretso ang Black Tiger habang nagsimulang mapuno ng dugo ang kanyang mga mata. Kasabay nito ang paglabas ng dugo mula sa kanyang ilong at sa sulok ng kanyang bibig. Badam! Ang hari ng boxing sa Flower Boat ay natalo. Ito. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ng lahat gaya ng ginawa nila kanina. Sa katunayan, marami sa mga miyembro ng audience ang nakakaramdam ng goosebumps sa kanilang katawan at ulo. Paanong matatalo ang hari ng boxing sa Flower Boat?
Sa katunayan, ito ay isang napakalinaw na pagkatalo. Nang sipin ni Jake Morris ang Black Tiger, parang sinisipa niya ang isang patay na aso palabas ng stage. Tumibok ang puso ng bawat matataas na klaseng miyembro ng Riverville City. Masyadong makapangyarihan si Jake Morris. Napatulala sina Marcus Collins at Jade Laurel. Samantala, namutla ang mukha ni Steve Hammer. Ang hari ng boxing sa Flower Boat ang kanyang sikretong trump card na lihim niyang inihanda sa loob ng 2 taon. Kung hindi nagpakita si Patrick Reynolds, sinadya ni Steve na gamitin ang Black Tiger para makabalik. Ito ay para makuha niya ang kapangyarihang pamunuan ng Riverville City Alliance palayo sa 4 na kilalang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang trump card ay nabigo sa huli. Sa oras na iyon, ipinagpatuloy ni Jake Morris ang kanyang dating paninindigan ng pagmamataas habang nakatayo siya sa fighting ring. Matapos talunin ng Black Tiger, mas lalo siyang naging mayabang. Hari ng boxing sa Flower Boat. Basura. Mayroon pa bang naglalakas loob na hamanin ako? Gayunpaman, nagkaroon ng ganap na katahimikan sa panig ng Riverville City Alliance. Nagbibiro ba ang lalaki? Pati ang hari ng boxing sa Flower Boat ay natalo. Sino pa ba ang maglalakas loob na hamanin si Jake Morris? Makalipas ang halos 1 minuto, tila walang naglakas loob na umakyat sa entablado. Malapit na daw magtapos ang fighting competition. Dahil walang ibang maglalakas loob na umakyat sa entablado, Riverville City Alliance, maaari mo na ngayong i-disband ang iyong sarili batay sa mga tuntunin ng kompetisyon. Si Patrick Reynolds ay nagsimulang tumawa ng malakas habang siya ay tumayo at lumapit kay Marcus Collins. Mula ngayon, ang Riverville City ay pag-aari ko na naman. Pumayag ka ba? Pumayag kami. Ilang miyembro ng alyansa sa likod ni Marcus Collins sa wakas ay sumuko sa panggigipit. Wala silang choice. Ngayong nakabalik na si Patrick Reynolds, maaga o huli ay dadambungin niya ang Riverville City Alliance. Bukod dito, si Jake Morris, ang dalubhasang manlalaban na dinala niya mula sa Hilaga, ay halos hindi matatalo sa fighting. Sino pa sa Riverville City ang maglalakas loob na magsalita laban kay Patrick Reynolds? Tinagtagal, natiling nakatayo sina Marcus Collins, Terry Zander, at wala pang 10 tao. Ang Riverville City Alliance, na dating makapangyarihan at mapagmataas, ay naiwan ng walang anumang suporta. Samantala, ang mga grupo ng mga tao ay nagtipon sa likod ni Patrick Reynolds na niluwalote siya. Ang iba pa sa mga miyembro ng matataas na klase ng Riverville City ay may mapurol na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa puntong ito, tila wala ng pag-asa para sa Riverville City Alliance. Ang kontrabida sa nakaraan, si Patrick Reynolds, ay muling magkakaroon ng kontrol sa Riverville City. Isang problemadong hinaharap ang naghihintay sa kanila. Tapos na. Parehong namutla ang mukha ni Stephen Cole. Ngayong natalo na ang hari ng boxing sa Flower Boat, mapapahamak din ang alyansa ng mga bayani. Naputol ang plano niyang magtayo ng boxing gym kasama si Matthew. Paano si Mr. Summers? Bakit hindi pa siya nagpapakita? Ang lalaking katabi ni Stephen Cole ay parang urgent. I heard that Mr. Summers is very powerful. Siya ang trump card ni Marcus Collins. Pero tapos na ang fighting competition. Bakit wala pa siya? Nagsimula na ring sumimangot si Stephen Cole. Oo. Bakit wala pa si Mr. Summers? Natatakot din kaya siya? Sa sandaling iyon, biglang narinig ang boses ni Jake Morris sa fighting ring. Yung lalaking may Summers ang apelyido, lumabas ka na. Kasing lakas ng kulog ang boses niya na umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ng naroon. Walang paraan na pabayaan ni Jake Morris si Tyr Summers dahil ang kanyang kapatid na si Leo Granger ay pinatay ni Tyr Summers 2 araw na ang nakakaraan. Kailangang maghiganti si Jake Morris. Nag-aalalang tumingin si Marcus Collins kay Jade Laurel. Jade, bakit wala pa si Mr. Summers? Galit na tumingin sa paligid si Jade Laurel na para bang hinahanap niya si Tyr Summers. Kasabay nito, inilagay niya ang numero ni Tyr Summers sa kanyang telepono. Gayunpaman, nag-alinlangan siyang tumawag. Malamig na tumingin si Patrick Reynolds kay Marcus Collins, parang tumakas si Mr. Summers. Gayunpaman, hindi ko siya mapapatawad sa kanyang pagpatay kay Leo Granger, ang aking pinagkakatiwalaang general. Hindi siya makakatakas. Other than that, pwede na nating pag-usapan kung ano ang utang mo sa akin. Ako, si Perry Reynolds, ay nagsabi na buburahin ko ang iyong pamilya. Tutuperin ko ang aking mga salita. Isang pahiwatig ng malakas na hangarin na pumatay ay maaaring madama mula sa katawan ni Patrick Reynolds.
Biglang nanlamig ang buong lounge. Hindi nagbibiro si Patrick Reynolds. Kung hindi nagpakita si Mr. Summers ngayon, tapos na ang pamilya Collins. Huminga ng malalim si Marcus Collins. Puno na ng pawis ang buong katawan niya. Muli, nagmamakaawa siyang tumingin kay Jade Laurel na tumabi sa kanya. Huminga din ng malalim si Jade Laurel. After a single heartbeat, she finally tapped the button to call Tear Summers on his phone. Sa kabila ng patuloy na pagtunog, walang sumasagot. Nagsisimula ng magpanik si Jade Laurel nang maramdaman niya ang pagtusok ng kanyang anit. Dahil ayaw sumama ni Tear Summers, wala siyang choice kundi sumigaw ng malakas, "Mr. Summers, please help us." Nang marinig ang boses ni Jade Laurel, ganoon din ang ginawa ni Marcus Collins. "Mr. Summers, tulungan mo kami." Bagamat hindi pa nakilala ni Terry Zander at Steve Hammer si Mr. Summers, hindi sila maaaring mag-alinlangan sa sandaling iyon. Kahit na nagpa siya silang isumite kay Patrick Reynolds sa puntong ito, huli na ang lahat. Biglang sumigaw din sina Terry Zander at Steve Hammer, "Mr. Summers, please help us." Maririnig sa buong lounge ang mga boses ni Marcus Collins at ng kanyang mga kaalyado. Samantala, ang mga miyembro ng matataas na klase ng Riverville City ay tumingin sa paligid na parang hinahanap din nila si Mr. Summers. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, hindi pa rin nagpapakita si Mr. Summers. Nagsimulang tumawa ng malamig si Patrick Reynolds. Si Jake Morris, na nakatayo sa entablado, ay tila mas nakakatakot. Yung lalaking nagngangalang Summers, "How dare you kill my brother? Kung nandito ka, bakit hindi ka maglakas ng loob para kalabanan ako? Summers, tumayo ka na dito." Nang matapos ang kanyang pangungusap, pinadyak ni Jake Morris ang kanyang mga paa sa lupa. Isang malaking hukay ang agad na lumitaw sa sahig. Ito ay isang nakakagulat na galaw. Samantala, si Stephen Cole ay tumitingin-tingin din sa paligid. Diba sabi nila napakalakas niya? In the end, isa lang siyang walang kwentang duwag. Tumakas na siya. "Dear Summers, itong lalaking ito na ang pangalan ay Summers ay katulad mo." Isa siyang walang kwentang duwag. Lumingon si Tear Summers kay Stephen Cole. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagkataon, tapos na siyang linisin ang huling yugto ng box moving game sa kanyang telepono. Pagkatapos noon, lumabas na siya sa laro. Ipinapakita pa rin sa kanyang telepono ang papasok na tawag ni Jade Laurels. Ting-sing. Nag-swiping motion si Tear Summers gamit ang kanyang kamay para ibaba ang tawag ni Jade Laurel. Pagkatapos noon, tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo sa fighting ring, paisa-isang hakbang. Kabanata 84. Ako si Mr. Summers. Sa sandaling iyon, lahat ng mga mata ay nasa Tear Summers. Nang inig si Jacob Zia at nagmamadaling tinawag si Tear Summers, "Anong ginagawa mo, Tear Summers? Galit ka ba?" Natigilan din sina Stephen Cole at Paul Cole. "Walang kwentang duwag, anong ginagawa mo? Mr. Summers ang tawag nila, hindi ikaw. Bakit hindi mo ibalik ang iyong puwet dito at maupo?" Bagamat hindi mataas ang tingin ni na Stephen Cole at Paul Cole kay Tear Summers, hindi nila hinangad na mawala ang kanyang buhay ng walang kabuluhan. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Tear Summers at nagpatuloy sa paglalakad. Noon, nagsimulang mag-usap ng mainit ang lahat sa lounge. Nag-react sila sa parehong paraan na ginawa ni na Stephen Cole at Marcus Collins noong una nilang nakilala si Tear Summers. Nang makita ng mga tao kung paano siya may manipis na katawan at isang kaakit-akit na mukha, sila ay tumingin sa kanila. "Who the heck is this guy? Para saan siya umaakyat doon? Yeah, siya kaya si Mr. Summers. Niloloko mo ba ako?" Base sa pangangatawan niya, baka hindi niya kayanin ang kahit isang sundot ni Jake Morris. Hindi nag-react si Tear Summers sa mga sleepy comments ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa lalong madaling panahon, siya ay dumating sa pamamagitan ng fighting ring. Natahimik sina Marcus Collins at Jade Laurel sa loob ng 2 segundo bago lumitaw ang masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mabilis, nagsimula silang tumakbo patungo sa Tear Summers. Sa paraan ng pagsasalita nila, parang nirerespeto nila ng husto si Tear Summers. "Mr. Summers, sa wakas nandito ka na. Pakiusap, iligtas ang Riverville City Alliance." Boom! Parang may ibinagsak na bomba sa mga tao. Nakadilat ang mga mata ng lahat habang nakatingin sa direksyon ni Tear Summers. Joke ba ito? Si Mr. Summers ba talaga ang lalaking ito? Wala sa kanila ang mas nagulat kay Stephen Cole at Paul Cole.
Noon, nanginginig pa rin si Stephen Cole sa gulat na naranasan niya. This can't be. Joke ba ito? Si Tyr Summers ay isang duwag na wala man lang lakas ng loob na pumasok sa fighting ring. Paano kaya siya si Mr. Summers? Si Paul Cole ay tila nabigla rin. Tumalikod siya para basahin si Jacob Zia. Ano ang nangyayari? Si Jacob Zia ay parang naliligaw. Dad, wala rin akong ideya sa nangyayari. Sa kanilang paligid, nagsimulang mag-usap ang mga tao tungkol sa hitsura at pangangatawan ni Tyr Summers. Hindi siya mukhang isang taong kayang lumaban kay Jake Morris. Samantala, may kakaibang ngiti pa rin sa mukha si Tyr Summers. Tila maraming tao ang nagkamali sa kanyang paglalakbay sa Riverville City, at lahat ng ito ay dahil sa kanyang tila payat na katawan. Gayunpaman, ang hindi pagkakaunawaan na ito ay tiyak na mauwi sa pagkabigla. Kaluskos. Pilit na hiniblot ni Tyr Summers ang sariling sando. Sa isang iglap, natanggal ang t-shirt sa kanyang katawan. Pagkatapos noon ay bumungad sa harap ng lahat ang kanyang perpektong hubog na katawan na puno ng mga galos ng kutsilyo at bala. Boom! Nagulat na naman ang lahat. Agad na tumayo si Stephen Cole sa kanyang kinauupuan. Nang makita niyang natatakpan ng kutsilyo at bala ang katawan ni Tyr Summers, natigilan siya at hindi nakaimik. Anong uri ng nakakatakot na karanasan ang pinagdaanan ni Tyr Summers upang makuha ang lahat ng mga peklat na iyon sa panahon ng kapayapaan? Naramdaman ni Paul Cole na tumusok ang kanyang ulo. Kahit na natamo ni Tyr Summers ang mga peklat na iyon noong panahon ng digmaan, tila malabong dumanas ng labis ang isa. Noong nakaraan, lahat sila ay hinuhusgahan si Tyr Summers batay sa kanyang mga hitsura. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakaalam na si Tyr Summers ay talagang isang taong may karanasan. Sa mas malapit na pagtingin sa katawan ni Tyr Summers, parehong natulala sina Marcus Collins at Jade Laurel. Sa katunayan, nang makita ni Jade Laurel ang kalahating hubad na katawan ni Tyr Summers, namula ang mukha nito. Mr. Summers, mangyaring iligtas ang Riverville City Alliance. Noon, hindi lang sina Marcus Collins at Jade Laurel ang nagsusumamo. Si Terry Zander at Steve Hammer ay humakbang na rin. Magalang, yumuko sila kay Tyr Summers at humingi ng tulong sa kanya. Samantala, si Patrick Reynolds, isa sa 5 magiting na general ng pamilya Summers, ay natigilan din. Ang kanyang dating kayabangan at walang pidgel na ugali ay tuluyan nang nawala. Noon pa lang, papalapit na si Tyr Summers kay Patrick Reynolds. Nagulat ka ba, Perry Reynolds? Nagkataon lang. Ako si Mr. Summers. Ngayon, pakisuyong tingnan mong mabuti at alalahanin ang mga galos sa aking katawan. Maaari mo nang tawagan si Gladys Dawson at sabihin sa kanya na ang bawat peklat sa aking katawan ay labi ng nangyari kay Rain, kung saan halos hindi ako nakatakas ng buhay. Sabihin mo sa kanya na kung gusto niya ang bone marrow ko, kailangan niyang ipagpalit iyon sa sarili niyang ulo. Walang ibang nararamdaman si Patrick Reynolds kundi ang mainit na sensasyon sa kanyang dibdib. Bigla siyang nawala ng masabi. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita si Patrick sa wakas, Tyr Summers, huwag kang masyadong mapuno sa iyong sarili. Hindi pa nagsisimula ang labanan. Ano man ang na-encounter mo kay Rain nitong mga nakaraang taon, hindi ka pa rin makakapareha ni Jake Morris. Anyway, since you are the person the Collins family asked to help them out, I will take you back to the Summers family after Jake Morris has defeated you. Tumawa si Tyr Summers. Kung ako sa iyo, iniisip ko kung paano makatakas mula sa Riverville City. Hindi bababa sa maaari ka pa ring mabuhay, sa kabila ng pagiging 0.0001% na pagkakataon. Nang matapos ang kanyang pangungusap, tumalikod si Tyr Summers at nagpatuloy sa pagpasok sa fighting ring. Hindi ko talaga akalain na ikaw si Mr. Summers. Si Jake Morris ay parang nagulat din. Sa buong katapatan, sina Jake Morris at Leo Granger ay naging bahagi lamang ng pamilya Summers 4 na taon na ang nakakaraan. Hindi pa nila alam ang tungkol kay Tyr Summers. Gayunpaman, mula sa pag-uusap ni Tyr Summers at Patrick Reynolds, nagkaroon ng malinaw na ideya si Jake Morris na ang taong ito sa harap niya ay ang lalaking gustong ibalik nila ni Gladys Dawson na buhay. Siya si Tyr Summers, ang ikatlong young master ng pamilya Summers. Nagkataon, napatay mo ang kapatid ko, at ikaw rin ang hinahanap ni Gladys Dawson. Ngayon, babaliin ko ang mga paa mo at ibabalik kita sa pamilya Summers. Kapag nakuha na ni Gladys Dawson ang bone marrow mo, pira-piraso kita para ipaghiganti ang kapatid ko. Bago natapos ni Jake Morris ang kanyang pangungusap, nanginginig na ang kanyang boses sa galit.
Sa pamamagitan ng isang pababang pagtulak sa isang paa, si Jake Morris ay naging malabo ng anino habang siya ay naniningil sa Pierce Summers na parang isang shooting star sa kalangitan sa gabi. Hindi na makikita kung paano umaatake si Jake Morris sa mata. Gayunpaman, naririnig ng lahat ang paulit-ulit na banggaan sa hangin. Noon, nakabuka ang panga ng lahat sa gulat. Ang bilis ng paggalaw ni Jake Morris ay napakabilis. Malinaw, pinipigilan ni Jake Morris ang bahagi ng kanyang kakayahan nang lumaban siya kina Hector Ward at Black Tiger kanina. Ngayon, buong lakas niyang ipinapakita ang kanyang mga kakayahan. Samantala, si Marcus Collins at ang iba ay nakaramdam ng goosebumps sa kanilang buong katawan. Napaawang naman ang mga bibig ni na Stephen Cole at Paul Cole. Nahirapan pa silang huminga. Si Patrick Reynolds, malamig na tumatawa habang pinagmamasdan ang dalawa sa fighting ring, ay bumulong sa sarili, Pierce Summers, hindi ka pa nga fully developed. Do you think you are invincible after spending a few years in reign? Ignorante ka ba? Ang ekspertong manlalaban ng pamilya Summers ay hindi isang batang tulad mo na kayang harapin. Gayunpaman, sa sandaling natapos ni Patrick Reynolds ang kanyang pangungusap, nakaramdam siya ng isang nasasakal na sensasyon at hindi na makapagsalita. Sa sandaling iyon, may nangyari sa fighting ring, dahilan para tumahimik ang buong lounge. Kabanata 85. Pinati ni Jade Laurel ang kanyang guro. Sa katunayan, napakalakas ni Jake Morris. Bilis man o lakas, nakarating na siya sa matinding antas ng karunungan. Gayunpaman, sa kasamaang palad, si Pierce Summers ang kanyang kalaban. Si Pierce Summers ay isang psychotic freak. Masyadong mabagal. Bahagyang bumantong hininga si Pierce Summers. Sa kabila ng paggalaw sa pinakamabilis na posibleng bilis sa sangkatauhan, si Jake Morris ay inilarawan na masyadong mabagal ni Pierce Summers. Hinawakan ni Pierce Summers si Jake Morris sa kanyang buko at pilit na pinahihit iyon sa pamamagitan ng pagangat ng isang kamay. Basag. Tulad ng kung paano binali ni Jake Morris ang braso ni Hector Ward noon, nabasag na ngayon ang pulso ni Jake sa kalahati habang ang mga bahagi ng kanyang mga buto ay nakikita. Bago pa makapag-react si Jake Morris ay bumangga na ang libreng kamay ni Pierce Summers sa balikat ni Jake Morris. Basag. Pakiramdam ni Jake ay parang may kuryenteng dumaan sa kanyang pulso hanggang sa kanyang balikat. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang braso. Lahat ng buto sa braso niya ay nadurog. Napasigaw si Jake Morris sa sakit. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan ng kanyang pagdurusa. Patuloy na hinahatak ni Pierce Summers ang putol na braso ni Jake bago siya inihagis, ng buong lakas, sa ibabaw ng kanyang ulo at sa lupa. Klang! Nabasag ang plataporma sa fighting ring. Sa isang stomp, binasag ni Pierce Summers ang 6 na buto ng tadyang ni Jake Morris. Sa wakas, itinaas ni Pierce Summers ang kanyang kamao bago ito hinampas sa noo ni Jake Morris. Nang marinig ang tunog ng mga basag na buto, nabasag na ang sahig sa ilalim ng ulo ni Jake Morris. Samantala, ang buong mukha ni Jake Morris ay deformed habang ang dugo ay tumagas mula sa bawat posibleng puwang sa kanyang ulo. Walang bakas ng buhay na natitira kay Jake Morris. Lahat ng naruroon ay agad na natigilan at hindi nakaimik habang sila ay nakatayo pa rin sa kanilang mga paa. Ano ang nangyayari? Anong nangyari? Kamamatay lang ba nang hindi matatalo na si Jake Morris? Paano ito posible? Ilang segundo na ang nakalipas, si Jake Morris ay nagmamalaki pa rin sa fighting ring na para bang hindi siya matatalo. Makalipas ang ilang segundo, patay na siya. Totoo ba ang lahat ng ito? Tila natulala sina Marcus Collins at Jade Laurel. Tila natulala din sina Terry Zander at Steve Hammer. Tulad nila, tulala din sina Stephen Paul at Paul Cole. Para naman kay Patrick Reynolds, parang nakaramdam siya ng matinding lamig sa kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Samantala, blanko ang kanyang isip. Namatay ba si Jake Morris? Si Jake Morris ay ang dalubhasang mandirigma na kinuha ng pamilya Summers mula sa hilaga na may malaking halaga. At siya rin ang lubos na pinagkatiwalaan ni Patrick Reynolds para sa kanyang paglalakbay sa Riverville City. Gayunpaman, nagawa siyang patayin ni Pierce Summers sa ilang suntok lamang. Ano ang pinagdaanan ni Pierce Summers kay Reign sa nakalipas na 6 na taon? Paano siya naging ganito kalakas? Habang si Patrick Reynolds ay nasa state of shock pa, nakalabas na si Pierce Summers sa fighting ring. Si Jade Laurel ang unang sumagot sa pamamagitan ng pagdadala kay Pierce Summers ng kanyang mga damit. Matapos maisuot ni Pierce Summers ang kanyang mga damit,
Nilapitan niya si Patrick Reynolds at nagsalita sa parehong kalmadong tono tulad ng dati. Perry Reynolds, sinabi mo sa akin na maglalaro ka sa akin kapag tapos ka na sa mga usapin sa Riverville City. Gayunpaman, sa kasamaang palad, natalo ka bago pa man magsimula ang laro. Perry Reynolds, natatakot ka bang mamatay? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Patrick Reynolds na parang tinawag siya ng Diyos ng kamatayan. Si Patrick Reynolds ay natigilan sa kinalalagyan at hindi mahanap ang mga salita upang ipahayag ang kanyang sarili sa loob ng mahabang panahon. Maya-maya pa ay parang naubos lahat ng lakas niya sa katawan nang bumagsak siya sa puwitan. Kasabay nito, excited na lumapit si Marcus Collins at ang iba pa niyang followers kay Pierre Somers. Salamat, Pierre Somers, sa pagligtas sa Riverville City Alliance. Mula ngayon, pinarangalan ka ng Riverville City Alliance bilang aming hari. Kasabay nito, ang mga napiling magpasakop kay Patrick Reynolds kanina, kasama sina James Wallace at Phoenix Larson, ay tumakbong lahat sa Pierre Somers. Oo. Mula ngayon, pinararangalan ka ng Riverville City Alliance, Mr. Somers, bilang hari namin. Gayunpaman, tumingin si Pierre Somers sa karamihan ng tao nang walang interes. Hindi ka kaya. Si Marcus Collins at ang iba pang mga tao ay natigilan. Tinatanggihan ba sila ni Pierre Somers? Tinanggihan niya ang Riverville City Alliance, ang buong Riverville City, at ang pagkakataong mapunta sa tuktok ng Riverville City bilang hari. Hindi ba siya masyadong mapagmataas? Gayunpaman, walang ideya si Marcus Collins at ang iba pa na si Pierre Somers ang Master of Regal Palace ni Ray na may bilyon-bilyong dolyar sa mga mapagkukunan at malaking tagasunod ng mayayamang pamilya. Bakit niya itutuon ang mata sa kakarampot na Riverville City Alliance? Gayunpaman, sa kabila ng pagtanggi ni Pierre Somers, itinuring na ni Marcus Collins at ng iba pang mga tao si Pierre Somers bilang master ng Riverville City Alliance sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Imbes na tumingin kay Marcus Collins at sa iba ay lumingon si Pierre Somers kay Jade Laurel. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jade Laurel ang lamig sa kanyang katawan. Binigyan ni Pierre Somers si Jade Laurel ng half-hearted smile. Jade Laurel, tandaan mo ang sinabi mo sa akin noon. Anong sinabi ko? Nagagawin mo ang anumang bagay bilang aking alipin. Sa sandaling iyon, blanko ang isip ni Jade Laurel. Sa kabila ng pagtanggi sa buong Riverville City Alliance, nanindigan si Pierre Somers na maging alipin niya si Jade Laurel. Walang ideya si Jade Laurel kung paano siya dapat tumugon. Ayaw mo ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Pierre Somers, nakaramdam ng pagkagulat si Jade Laurel. Pagkatapos noon, diretso siyang lumuhad sa harap ni Pierre Somers. Nasa serbisyo mo si Jade Laurel, Panginoon ko. Noon, hindi sigurado si Jade Laurel kung dapat ba siyang malungkot o matuwa. Sa pagluhod, nangangahulugan ito na ang buhay ni Jade Laurel ay kay Pierre Somers mula ngayon. Para kay Jade Laurel, ang pagiging karapat-dapat ni Pierre Somers ay isang bagay na dapat ipagmalaki na nagpasaya sa kanya. Dahil si Jade Laurel ay isang sopistikadong babae, nagawa na niya ang buong background check kay Pierre Somers. Si Pierre Somers ay tiyak na isang makapangyarihang individual kung hindi man halos maladyos. Hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na maging alipin ni Pierre Somers. Sa katunayan, kahit isang random na aso ay hindi maaaring maging karapat-dapat. Bago umalis si Pierre Somers, inilibot niya ang kanyang ulo para sulyapan si Patrick Reynolds. Ang mga titig niya sa mga mata niya ay para bang nakatingin siya sa isang patay. Nagulat pa rin sina Stephen Cole at Paul Cole. Ang walang kwentang duwag na ito, na palagi nilang tinutukoy na takot na pumasok sa fighting ring, ay sa katunayan ay isang nakakatakot na tao. Samantala, halo-halong damdamin ang naramdaman ni Jacob Zia nang muling tumingin sa kanyang manugang. Sa buong buhay niya, si Jacob Zia ay naging duwag. Paano siya napunta sa ganoong halimaw na manugang? Nang makababa ang grupo ng mga tao sa flower boat, si Stephen Cole at ang iba pa ay nakarinig pa rin ng buzzing sound sa kanilang mga ulo. Sa susunod na tumingin si Stephen Cole kay Pierre Somers, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan habang siya ay nakaramdam ng goosebumps sa kanyang anit. Nahihilo pa siya habang naglalakad. Samantala, bilang isang taong nasa larangan ng digmaan, naalala ni Paul Cole ang kanyang sarili pagkatapos ng mahabang panahon. Nang tingnan niya ang kanyang apo, naramdaman niya ang pagtaas ng pagmamahal kay Pierre Somers. Pierre Somers, hindi ko akalain na magiging totoong lalaki ka. Whatever crappy stuff I said to you in the past, huwag mong isapuso. Lolo, paano ko maisapuso ang mga bagay na iyon? Nagmamadaling sagot ni Pierre Somers.
Tinabi mo lang ang mga bagay na iyon para sa ikabubuti ko. Umiti ng hindi nakakapinsala si Pierce Summers kay Paul Cole at sa dalawa pa. Gayunpaman, ayokong malaman ni Winifred Zia at ng iba pa ang nangyari ngayon. Let's consider this a secret between the men of the Cole family. How does that sound?